Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Mga kabunyog, mga kababayan, una, ang kampo ng mga Pinklawan, yung grupo ng mga Pinklawan, ngayon, mas nakita ng mga nasa Pinklawan na kailangan na talagang maaga pa mag-decide na kung sino nga ba ang pambato ng mga oposisyon. Kaya, kumbaga ngayon, nakikita natin ang bilis ng pangyayari. Kahit ang kampo, si VP Leni, si Risa, si Bam, talagang nare-realize nila, hindi pwedeng 2027 pa magdeklara. Dapat ngayon malinaw na kung sino. Yun, isa yun. Siguro, kung hindi nagdeklara si Sara Duterte ng maaga, baka matagalan pa bago tingnan nyo, si Bam Aquino nagsabi na hindi siya tatakbong vice president. O di ba? At least maaga. Bakit napapaaga yung mga ganong deklarasyon? Si si Erwin Tulfo nagsabi na, hindi ako tatakbong vice president, iba na lang. Bakit ang aga nilang magdesisyon ngayon? Dahil nagdesisyon na si Sara di ba? Yon. Kaya na maganda. Pangalawa, yung kampi ng administrasyon. Sa kampo ng administrasyon. Tingnan nyo. Ngayon, bukas magkikita si PBBM at si Sara, si Leni Robredo. At least ngayon, pinag-uusapan na, ano ba talaga ang plano ng administrasyon sa kanang Pinklawan? Mag-iisa ba? Ang pwersa ba nila Leni at PBBM ay magsasanib? Kumbaga ngayon pa lang pinag-uusapan na. Bakit? Kailangan na rin pag-usapan kasi nagdeklara na si Sara Duterte. Kaya kung hindi siguro nagdeklara si Sara Duterte, baka matagal-tagalan pa yan bago mabuo yung mga usapan na yan. Di ba? Kaya maganda rin yan. Pangatlo, yung kampo ni Sara Duterte, nai-expose kaagad yung bangayan sa loob. Nagdeklara yung iba, Amy daw, ang vice ni Sara. Sabi naman ng iba, wag si Amy. Hindi naman yan mapagkakatiwalaan, Padilla na lang. Mayroon naman Bongo, mayroon naman Marcoleta, yon. Nai-expose na kaagad. Yan yung maganda naman na dinulot ng pagdeklara ni Sara. Kaya yung maagang pagdeklara ni Sara, mas napaganda, mas pumabor sa mga pwersang anti-Duterte. Agree ba kayo dyan, mga kabunyog, mga kababayan? Agree ba kayo? Ngayon, ito, ang lumalabas pa nga, ang oposisyon. Ang maganda sa pagkakadeklara ni Sara, yung oposisyon, ang tinatawag kong oposisyon, yung totoong oposisyon, ito kasing kampo ni Sara Duterte, ang mga DDS, ang tawag nila sa sarili nila, oposisyon. Ang totoong oposisyon ay ang grupo ng Pinklawan, yung sumuporta kay Leni, yung mga progresibo at leftist groups, yan ang totoong oposisyon. Mula pa noon, oposisyon talaga yan. Itong mga Duterte na to, hindi naman yan totoong oposisyon. Oposisyon lang yan. Ang totoong oposisyon ay ang grupo ng liberal, ng Akbayan, Magdalo, Bunyog, Makabayan Black, yung grupo ng PLM nila, Calyodi at Lux Spirito, yun. Ang simbahan, civil society, yan ang totoong oposisyon. Ngayon, itong totoong oposisyon, yung tunay na oposisyon, yung grupo ng Pinklawan at civil society at saka mga progresibong grupo, ngayon pa lang ay nagkakaisa na, nag-uusap na, mas napapabilis ang pag-uusap dahil kay Sara Duterte. Lalo na ngayong nagdeklara na si Sara, isa-isa na, nagkakalinawa na. Halimbawa si Bam Aquino, nagdeklara na si Bam, hindi ako tatakbo. Sa vice president sabi niya. Si Risa naman, sabi ni Risa, ako naghahanda kasi isa ako sa pinagpipilian. Kung piliin ako, okay lang. Kung hindi naman, okay lang. Ibig sabihin, tapos si Leni Robredo,
Sa tingin ko, mapapabilis ang pagdidesisyon ni Leni Robredo. Bakit? Eh, nagdesisyon na si Sara eh. Oh, kaya si Leni Robredo, marami ngayon ang nagtutulak. Leni pa rin. Leni ang malakas na panlaban kay Sara. Oh, si Congressman Egay Erese, sabi niya, Leni, si Leni lang ang pinakamalakas na panlaban kay Risa, kay Sara. Oh, kahit ang mga nasa Pinklawan, Leni, mag-decide ka na. Leni, balik tayo. Leni sa 2028. Kumbaga ngayon, mas actually si Bam Aquino, hindi naman yan tatakbo kung tatakbo si Leni. Si Risa ganun din. Hindi naman siya tatakbo kung tatakbo si Leni. So ngayon, na kay Leni ngayon ang bula. Na kay Leni ngayon yung bigat ng pagdidesisyon. At nare-realize ngayon ni Leni, malamang, tingin ko lang, na kailangan niyang mag-decide. Hindi na ito pwede yung panahon. Kasi nung 2022 elections, nag-decide si Leni October 2021. Yung mismong, yung mismong linggo ng filing ng candidacy, doon nag-decide si Leni. Masyadong malayo na yon. Ay ngayon, baka ang plano sana ni Leni magde-decide 2027. 2027. Pero sa pagdeklarang ito ni Sara Duterte, ay mapapaaga ang pagdidesisyon ni Leni Robredo. Mapapaaga yan. Bakit? Nagdeklara na si Sara eh. Dahil nagdeklara na si Sara, magtutudo galaw na yung kanyang mga pwersa. Kasi nagdeklara na eh. Sa parte naman ng oposisyon, ng Pinklawan, ng mga progresibong grupo, na rin, maghahanda na rin. At ang unang kaagad na kailangang pag-usapan, sino ang magiging pambato ng civil society, ng mga progresibong grupo at ng mga liberal. Itong grupo ng tatawagin nating Pinklawan. Itong mga Pinklawan, Kakampings, na sumuporta kay Leni ng 2022, hinihintay ang desisyon ni Leni. Pero sa ngayon, mapapaaga ang pagdidesisyon ni Leni. Kung hindi siguro maagang nagdeklara si Sara, baka si Leni Robredo 2027 pa yan mag-decide. Pero ngayon, sa tingin ko tanggap na ni Leni na kailangan niyang mag-decide ngayong 2026. Bakit? Ay kailangang maghanda ng maaga dahil si Sara nagdeklara na eh. O di ba? Yun yung maganda. Yun yung maganda. Sa tingin ko naman, nagkakaisa naman ang totoong oposisyon, yung mga Pinklawan, Kakampings, na kung si Leni ay magdi-decide, hindi tatakbo si Bam. Kung si Leni ay tatakbo, hindi tatakbo si Risa. Sigurado ako dyan. Malinaw naman ang stand ni Senadora Risa eh. Kung siya ang mapili, okay lang. Pero kung may ibang tatakbo, hindi siya tatakbo. Kaya ngayon, si Leni Robredo dapat mag-decide. At siguro naman, ang tingin ko lang, dahil nag-decide na si Sara, dapat si Leni Robredo mag-decide ng maaga. At maganda itong nag-decide si Sara ng maaga. Kasi magdi-decide sila Leni ng maaga. Magdi-decide din sila Risa, ano ba talaga? So maganda to. Kaya salamat kay Sara Duterte. Actually, ang pinaka-problema ng oposisyon, hindi makapag-decide kung sinong kandidato eh. Maraming pinuplo. Leni, Risa, Sara. Pero hindi makapag-decide. Ang maraming ang sinasabi ang karamihan nga ng sinasabi ng mga nasa oposisyon. Kailan ba magdi-decide ang oposisyon? Parang ang tagal. Pag 2027 nag-decide, matagal na yan. Pero ngayon, nag-decide si Sara. Di ba malaking tulong yon? Bakit? Ay mapapabilis. Si Bam Aquino nagdeklara na kaagad. Hindi ako tatakbong Vice President sa 2028. Si Risa naman, handa ako. Kung ako ang mapili, handa ako. Naghahanda ako, sabi niya. Either President or Vice President. Si Leni na lang ang kailangang mag-decide. Actually, desisyon niya yan ng Kasi kung tatakbo si Leni, tingin ko mag-giveaway si Bam. Lang namang lalabanan ni Bam si Leni. Si Risa, ganun din. Si Risa. Kaya, na kay Leni. At si Leni naman, wala na siyang rason na patagalin ang pagdidesisyon.
Bakit wala ng rason? Eh, nag-decide na si Sara, eh, kailangan niya na ring mag-decide. Hindi puwedeng sa 2027 pa ang desisyon, oo. 'Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Ngayon, sa totoo lang, ang maganda naman sa oposisyon, ano, eh, mayroong nagsasabi Risa, may nagsasabi Bam, may nagsasabi Lenny. Pero nagkakaisa naman ang oposisyon na isa lang dapat ang pambato, lahat naman. Lahat, kahit ang kampo ni Risa, kahit ang kampo ni Bam, ang kampo ni Trillanes, ang kampo ng lahat, nagkakaisa na hindi puwedeng ang oposisyon ay mahati. Yan yung maganda. Kaya lang, kailangan mag-decide na talaga. Live ito, Kabunyog Edwin Prisado, live tayo. Kay Maria Lia Barbunyo, live po ito. Ang tanong ni Maria Lia Barbunyo, asan si General Torre? Alam niyo si General Torre, siyempre nasa administrasyon siya ngayon kasi MMDA General Manager yan. Siyempre, ano yan, Marcos administration yan. So kung kakandidato si Torre, sa administrasyon yan. Bagamat si Torre ay malapit din sa oposisyon, sa Pinklawan. Umattend nga yan sa activity ng Liberal Party, di ba? Pero, syempre, dahil nasa administrasyon siya, MMDA General Manager siya, kung tatakbo man yan, magpapaalam yan sa presidente. Kasi, appointee siya ng presidente. Brinda Barton, tama po kayo, naka-livestream tayo. Okay, mga kabunyog, mga kababayan. So, salamat kay Sara Duterte. Bakit? Ang oposisyon ngayon ay nagkakaisa na dapat nang mag-decide kaagad. Kung hindi nagdeklara si Sara, baka matagalan pa ang oposisyon mag-decide. At ang maganda sa oposisyon ngayon, pinag-uusapan na ang issue na ito. Sino ang pambato ng oposisyon? At least ngayon, mapapaaga na ang pagdidesisyon ng oposisyon. Mga kabunyog, mga kababayan. Kumbaga, kaya akala ni Sara Duterte, kumbaga, na tayo, hindi napaganda sa oposisyon yung pagdideklara niya. Mas napaganda. Mas napaganda, mga kabunyog, mga kababayan. Kasi, mas nag-decide na ang oposisyon na maaga pa dapat mag-decide na talaga sino ba talaga ang pambato. Okay? Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.